Kaya, pero ang naging resulta nun, tumayo si Senator Trillanes at nag-file na nga ng motion. Pinapa-explain ang depensa kung bakit they should not be cited in contempt. Attorney Mark, meron ding sinabi itong si Senadora Pia Cayetano tungkol dito sa pag-una ng respeto at faith sa korte, which is more important than the client-lawyer privilege. Pakipaliwanag po ito. Binasa kasi ni Senator Pia yung prinsipyo or yung rule na ano ba talaga ang role ng isang abogado kung merong kaso before the court. Basic kasi nga yun ang nabanggit ko kanina na the lawyers are called officers of the court. They are not officers of their clients. They are officers of the court. Ibig sabihin, lahat ng abogado dapat tumutulong sa korte para lumabas ang hustisya or para makamit ang hustisya. So in this aspect nga, ang katanungan is, in doing that, natutulungan ba ng mga abogado yung korte? Sinasabi naman ng depensa na yun nga yung parang pinipreempt nila, ginagawa daw nila yun kasi nga merong attempt, pero hindi daw nila sinasabi na nasuhulan na. Pero yun nga yung, syempre paliwanag na nila yun at kung ano yung interpretasyon ng mga senador ay siguro makikita natin after they filed that explanation why they should not be cited in contempt. Maraming salamat po, Attorney Mark. Kasalukuyang puntahan natin ang briefing ng prosecution. His dollar accounts. The question, of course, is when. Pero yun nga, based on what we have right now, sapat na po yung ebidensya. No, at kung dadating at magiging desisyon ng Korte Suprema, hindi po natin alam o igigiit later on ng impeachment tribunal because of the commitment made by the attorney of punong maestrado Corona, then makikita rin po natin itong dollar accounts na ito. Balikan lang natin yung initial question ni Eden, no? Yung kung whether ano yung statement nung pagboto o pagkatalo namin dito sa botong ito dun sa kakayahan ng prosecution. Palagay ko wala pong relasyon yon kasi kung pinakinggan po natin yung explanation ng mga iba't ibang senador, ang key factor na nanimbang po dun sa kanilang desisyon ay yung pagrerespeto po nila sa Korte Suprema. Wala silang sinabi dun sa prosecution. Ang sinabi po nila ay ayaw nila magbanggaan yung Korte Suprema at ang Senado. I think yun at ang punot dulo nung basehan at naging basehan nung 13 na bumoto para sundan po yung TRO ng Korte Suprema ukol dito sa foreign currency deposits. Sir, follow-up ko. Anong mangyayari doon sa Article 3? Huling testigo na si Mr. Garcia for Article 3? Article 2. Well, depende. Pinatawag rin po ni Senator Judge Enrile yung branch manager ng PS Bank Katipunan. So kung yan ay question ni Senator Judge Enrile, hindi po natin alam. Pero I'm sure nandyan rin po siya. Gusto lang maging dagdag lang, no, yung usapin tungkol sa Foreign Currency Deposit Law, yung Republic Act. Parating merong binabanggit na mga legislators ang gumawa ng batas. No? Pero kung dapat tignan po natin yung kasaysayan po ng batas. Tama po, yung simula ng batas ang Kongreso, yung House of Representatives at Senado bago mag-martial law ang nag-craft ng law. Pero yung naglagay po ng absolute strict confidentiality was a presidential decree. So wala na pong House at wala na pong Senate yon. So it was under the time of President Marcos. Congressman Junry Hidalgo po sa DZMM. Nabanggit yung tungkol sa foreign currency law. Sa tingin nyo ba kailangan talagang i-amenda yung batas? Well, sa tingin ko, kailangan po i-amenda at meron po mga pending legislation sa House at sa Senate. Binanggit nga po ni Senator Cheese kanina sa kanyang pagpaliwanag sa kanyang boto. At gusto po natin na magkaroon ng exception, no? Maliwanag na exception para sa mga public officers. Dahil kagaya ng sinabi po natin, it will lead to an absurd situation nga ipapark na lang yung mga deposito sa dollar accounts at forever hindi mabubuksan at hindi ma-hold accountable ang ating mga impeachable officers and even public officials. Madagdag yung sagot doon sa tanong ni Junry. Nakakatawa yata na tila iba yung panukala or tuntunin sa dollar account at sa peso account. Whereas
may secrecy tayo, pero mas maraming exception po dun sa peso at mas naging stricto tayo sa dollar. Kung yan po ang naging decision po ng Senado, dapat talaga baguhin na po talaga yung batas. Alalahanin po natin yung ginawa po yung batas noong 1974. Ano po yung sitwasyon ng ating ekonomiya? May capital flight po tayo. Wala po tayong surplus reserves. Ano po yung sitwasyon ng ekonomiya ngayon? May surplus reserves tayo. Ibig sabihin po ng surplus reserves, mas malaki po yung depositong foreign na nasa bangko natin kaysa sa utang po natin. So, naiba na po ang sitwasyon. So, dapat panahon na siguro para repasuhin po yung batas at isipin kung ano po yung magandang solusyon dyan. Dahil palagay ko, ang number one problema naman po ng bansa or isa sa pinaka malaking problema ng bansa ay ang corruption pa rin. Hindi yung kakulangan po ng foreign interest or foreign deposits. In fact, ang nirereklamo po ng mga foreign investors ay yung kahirapan, yung red tape, which is a form of corruption po. Just para makuha, no, yung date ng last presidential decree na nagbigay ng strict confidentiality is November 21, 1977. 1977. At nakikita niyo po, Congressman, na bago matapos ang 15th Congress ay may isa batas yan. Sana, no, para maiwasan yung ganung absurd na situation. Pero parang pili tayong maibabalik talaga doon sa naging desisyon po ng ating mga maestrado dito sa impeachment court na lahat po ng mga kaso, no, pinag-usapan po ni Senator Miriam, ang lahat ng kaso na minention niya, particular po yung salvation, talagang paulit-ulit po namin sinasabi yon. Hindi dahil pinag-uusapan po yung ratio decidendi, yung obiter dictum, ito hindi po maintindihan ng maraming tao. Pero ang importante po dito is we simply follow the same line of argument of the Supreme Court when in spite of the fact na sinabi ng batas na may absolute prohibition on examination and disclosure of foreign currency deposits, still the Supreme Court came up with an exception. And for a very important reason. What we're simply saying is that the impeachment, based on what we have also discovered on accounts that the Chief Justice has not denied, and in fact has effectively admitted with the filing of the TRO, which the PS Bank President has also confirmed to exist. Nandyan na po yan nakauhumang na ho, nag-aantay na po tayo lahat. We feel like that the impeachment process, what si Congressman Tupos was trying to say is that while the Salvacion case will obviously not be on all fours because that involved a rape case, necessarily, still the court came up with an exception despite the absolute prohibition. So yun din po ang sinasabi namin. Kung ang Korte Suprema nakapagdesisyon na pwede pala may exception kahit sabi sa batas na wala, sinasabi namin sa Senado na pwede rin silang mag-exercise nito. And in fact, the Senate already did when it issued the subpoena. Ang amin lang pong kinababahala, bagamat sabi nga po natin, kaliwat kanan po yung debate. Hindi po natin malaman minsan kung tayo po'y nakikinig, magagaling po lahat ng ating mga senador. Madidinig po natin yung mga US cases dahil sa totoo lang, wala po tayong jurisprudence pagdating sa impeachment cases. Ang concern lang po namin is, hindi ho kaya yung Senado sa araw na ito ay effectively isinuko niya yung karapatan ng Supreme Court na i-review ang mga desisyon ng impeachment court. Ito ba ay pagsaludo lamang nila o ito'y pag-acknowledge pagdating sa isang provisional remedy pagdating ng TRO na ito na final ng PS Bank o kaya yung TRO na i-file ngayon ni Chief Justice? Kailan po ito hihinto? Kailan po natin kikilalanin ng Senado? Ngayon, kinikilala po nila. Paano po pag magkaroon ng TRO on the certiorari proceedings of the Chief Justice, which is about to be heard by the Supreme Court? What if the Supreme Court says in that, because that petition, tandaan po natin, the petition of the Chief Justice does not only seek a temporary restraint, it seeks to set aside and annul the entire proceedings. So paano po pag nag-issue ng TRO patungkol po doon? Ang base po nung certiorari na yon is mali po ang verification, isang bagay na nadesisyonan na mali po ang pag-apply ng rules of evidence dito ng ating Senado. At pangatlo, ay tila may pagkiling po at hindi mapigilan ng ating mga pinuno sa Senado yung pagkakaroon o kawalan ng disiplina sa ating korte. Yun po ang tatlong basehan ng kanilang certiorari proceedings. Now, the Senate Impeachment Court today, by a slim vote,
effectively recognize the TRO. The TRO has no period. We don't even know until when. We will wait until the Supreme Court decides on it. And until such time, we are forced and compelled to follow it. Now, what happens if another TRO is issued on the petition of the Chief Justice, which effectively is based on setting aside and declaring all the proceedings starting from December 12 all the way to January 16 until today as being null and void? So yun po yung parang pangamba natin, na parang sinabi nga po ni Kong Erin kanina, that this is really a trial balloon. This particular TRO is a trial balloon for another TRO which the Supreme Court might actually issue on the petition of the Chief Justice. Now, will the Senate be hard-pressed to recognize that too? Because today it recognized the TRO on foreign currency deposit prohibition or secrecy. Yun po yung parang katanungan namin. But be that as it may, we accept the decision of the Senate because we recognize that it is a political process. In the end, it is a question of how they interpret the law, they interpret jurisprudence, and they interpret the arguments raised before it. Sir, sabi ng defense kanina, intayin na lang daw po na mag-present sila ng evidence kasi possible naman na doon nila ilabas yung mga dollar account ni CJ. Well, inulit rin naman po ni Attorney Roy po yan nung siya po ay kino-cross-examine o kine-question po ni Senator Drilon, no? Dahil yun ay base sa kanilang press conference kahapon. So ang tanong nga, dahil nga hindi nga natin alam, no, kailan ito mangyayari. At sana sa mas madaling panahon mangyari nga po ito. Dahil simple lang naman ang hinihingi. Ano ba yung katotohanan? Kung $10 lang po ang laman, bakit pa ho nila pinipigil yung paglabas ng katotohanan? $200, $300, $1,000. No? So it helps ease also the anxiety of the public, no, in their search for truth. Parati nga nila sinasabi, bugbog raw sila sa public dahil hindi pa sila pinagbibigyan ng panahon ng kanilang pagbigay ng ebidensya po nila. Pero ang tanong nga kung gusto nilang ilabas yung ebidensya para makita yung katotohanan, hindi naman namin sila pinipigil tungkol dito Sir, on another thing, ano po yung opinion niyo tungkol do sa manner of questioning kanina ni Senator Santiago na para bang batang nakabasag ng pinggan kanina si Congressman Tupas kung sermonan? Ano ba, is that something that you take? Na okay lang sa inyo yun, ganun? Parang mas mabait siya today kesa sa nung nawala siya. But let's not forget, naging profesora kasi ho si Senator Santiago, naging huwes din po. So, very common yung ganong klaseng line of questioning. Apparently, hindi naman pinapersonal ni Congressman Tupas. You don't feel na parang she's belittling your capability pagka yung ganong... Anong grade niya? 3? Well, that situation only stresses how difficult it is when you're there. So for many of us who freely criticize, the individuals who take who have the courage and temerity to be there, it's so unpredictable. It's like I said, it's a political process. Sometimes, of course, we appeal for just regular and ordinary decorum, that people are not belittled or at least that are treated in a decent manner. In the end, I think it's the public who will make a decision on how these proceedings are being conducted, whether by the individual senators or by the Senate as a whole. Well, let me just say that if he was my brother, I wouldn't. Yeah. Yeah, it's